morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank God it's Friday. Sapagkat pag Friday, syempre, yan ay TNT Day. Ito pa rin ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. At syempre, kasama ko pa rin ang aking partner. Walang iba kundi si... Tess Ramirez. Good morning, Director Selma. How are you today? Okay naman. Considering na Friday, parang hindi pwede maging lobat. Miss ka namin yung last week, ah. Oo nga eh. Ang dami-dami kasing ginagawa. Naghahanda tayo para dun sa ating March 12 na launch nung PBR o Philippine Business Registry. Kasama na dun ang SEC. So, ibig sabihin, pwede na ngayon ang mga korporasyon na parehistro. At mas pinadali. Mas pinadali. Yes. Ito pong programang TNT ay sumasa inyo dito sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong talapihitan kasama ng aming sister station na DWBR sa FM band po yan 104.3 megahertz. Alas 8 hanggang alas 9 ng morning tayo magkakasama-sama at ang tema ng ating edisyon ng TNT ngayon, Miss Telma, ay Foodie ka ba? Foodie ka ba? Foodie. Kasi mahilig ka ba sa pagkain? Oo. Di ba Kayo merong ba groupie? Foodie? Merong foodie. So, kung ikaw ay foodie, makinig ka sapagkat bukod sa masarap ang pag-uusapan natin, ay pwede mo ring pagkakitaan. Ayan. Masarap na negosyo yan, ano? Habang ibinibenta mo, kumakain ka rin. Oo, alam mo ba, yung mga restaurant, yan ang pinakamalaking margin of profit. Ang laki ng patong nila dyan. Ewan ko lang ngayon kung dahil sa nagtataasan ng presyo, baka lumiit na yung margin of profit. Pero usually, food business, napakalaki ng dyan, kita. Kita, no? Sabi nga nila, tubong lugaw. Oo. Pero depende rin doon sa produktong i-offer. Ay, oo naman. Kailangan unique ka. Lalo na, hindi lamang dun sa lasa, kundi yung sa presentation. Yan ang nakaka-attract sa mga customers. Correct. Oo. So, ang tabayanan po ninyo, marami po tayong pag-uusapan. Siksik na naman ang ating programa. Sa buong oras po ng TNT. Pero bago sa ating mga pagtalakay ay magbigay daan po muna tayo mga kaibigan sa live report ni Bayan Patrol 7 Alvin Baltasar tungkol ho sa newly purchased helicopter ng Philippine Air Force. Siya ay nasa Clark, Pampanga ngayon. Bayan Patrol Report! Alvin, good morning. Please come in. Yes, good morning, kapatid na Tess. Tama yung sinabi mo, nandito na tayo sa Clark, Pampanga sapagkat naririto sa aking harapan mismo yung 4 sa 8 bagong purchase ng Department of National Defense at ito ay mamaya turnover sa Philippine Air Force. Itong 4 doon sa 8 brand new so-called combat utility helicopters. At katabi ko, Tess at Telma, si Colonel Miguel Ernesto Ocol ang tagapagsalita ng Philippine Air Force upang makuha natin ang ilang mga detalye dito sa high-tech na bagong helicopters ng Philippine Air Force na talagang kanilang magagamit hindi lamang sa search and rescue operation kundi sa kanilang iba't ibang misyon dito sa ating bansa. Colonel Ocol, magandang umaga po. Live po tayo sa Radyo ng Bayan. Sir, ang nabanggit natin kanina, ito yung initially 4 pa lang yung dumarating. Pero ito ay 8 so-called combat helicopters na ating matatekan. Yes, that is correct. Ito yung first 4 dun sa 8. And then yung the next 4, we expect them to be in by November of this year. Colonel Ocol, ito po ba'y bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines? Yes, this is part of Horizon 1. Yan yung mga na-identify natin na kailangan natin sa internal security operations and national development. Pero ang pagkakaiba nitong 4 na so-called combat utility helicopters na ating nabili for 0.8 billion pesos ay ano yung pagkakaiba niya doon sa mga UV helicopters na ating nagagamit dati at sa bagong helicopters na gagamitin natin itong so-called combat utility helicopters? Well, for one thing, dalawang engine niya. Alvin? Wala si Alvin. Sige, kukonekta tayo ulit. Naputol ang ating komunikasyon. Maya-maya kay Alvin Baltasar mula sa Clark, Pampanga. Bayan Patrol Report! Alam mo ba
naman, Tess, ako ay isang reservist at ang aking branch of service ay Air Force. Wow. So at any time, pagka nagkaroon ng digmaan sa atin, Pwede kayo lumipad. tatawagin ako. Hindi, PIO lang ako sa reservist ng Air Force with a rank of Colonel. Ayan, si Director Telma. Oo. Talaga naman. Anyway, antabayanan natin si Alvin, baka makontak pa natin. Samantala, bigyan na natin yung ating good news habang nag-aantay tayo. Okay. Oo. Unang-una po sa ating good news, magandang balita sapagkat masaya ang National Competitiveness Council, kasama na dyan yung DTI at DILG sa naging resulta ng kauna-unahang nationwide Customer Satisfaction Survey o CSS. Mula kasi nung January 11 up to February 10, Tess, malaking porsyento sa 763 na respondents ang nagsabing nakuha nila yung kanilang business permit ng isang araw lang. So Wow, napakalaking isang araw lang. improvement niyan, ha? Dati ba inaabot ng ilang araw? Naku, isang linggo. Tapos, palipat-lipat ka pa ng ahensya ng gobyerno. Easy. 'Di ba? Kasi kailangan mo diyan yung SSS, Pag-ibig, PIR. Ang daming ko kumpletuhin. Oo, ang dami-dami niyan. So ngayon, isang araw lang ay natapos na. Ang survey ginawa diyan sa 4 na local governments sa Daet, Camarines Norte, Liloan, Cebu, Manolo Fortich, Bukidnon at sa Balingasag, Misamis Oriental. So, tignan natin yung naging resulta. 27% said 2 to 3 days daw nakuha nila. 26% naman within the day. 16% in 10 minutes nakuha nila, ha. So sa kabuuan, 60% satisfied. Sa pinakamabilis, ang 10 minutes. Mm-mm. Yun. So sa ibang balita naman, dito sa latest survey na ginawa naman ng Asian Institute of Management, ang Philippine Cities Competitiveness Ranking ay nagsabing tumaas ang competitiveness ng Cebu by 20% at ng Ormoc by 25% kumpara sa 2007 ranking ng mga ito. Ito yung sinasabing epekto ng Small Enterprise Private Sector Promotion Program ng Department of Trade, specifically yung Regional Operations and Development Group. Okay, congratulations sa kanila. At ito'y katunayan na maraming mga customer ang satisfied. Diba? Sana larangan ng magtuloy-tuloy, pagnenegosyo oo. Sa bansa natin. Correct. At para lamang sa kaalaman ng ating publiko, tulad ng nabanggit ko kanina, inilunsad na nga yung PBR at kasalukuyan naghahanda rin yung tellers ng ating DTI sa NCR para tumanggap na ng mga walk-in applications. Itong mga DTI area offices ay yung nandyan sa Rojas Strip Building sa Pasay City, Atrium of Makati, Highway 54 Plaza dyan sa Mandaluyong at Araneta Square Mall sa Caloocan. So, magparehistro na ng inyong negosyo. Okay, si Alvin Baltasar nagbabalik mula sa Clark, Pampanga. Ben, good morning ulit. Tess, narito pa rin itong si Colonel Miguel Ernesto Ocol, para ipaliwanag sa atin yung ilang mga features nito bagong so-called combat utility helicopters na bahagi ng 2.8 billion acquisition contract sa pagitan ng AFP at itong kumpanya na kung saan pinili. Colonel Ocol, medyo maganda yung huling nabanggit nyo kanina, no? Ito'y merong night vision capability na pwedeng magamit doon sa ating operasyon against terrorism. Malaking tulong ito, no, sir? Pwedeng paki-expound yung bahaging yun na pwedeng isa sa mga magandang features itong so-called combat utility helicopters. Sir. Well, yung night vision capability natin is built-in already in the aircraft and it's a plug-and-play system. So, ang kagandahang feature nito is meron mga piloto na nag-training dito even before we acquired the system using our UAVs that are night vision capable. So now this will be enhanced with the new system. So we expect not only for combat but in marginal conditions at night, pwede rin siyang mag-rescue. Yun ang added capability. And of course, yung binanggit mo kanina,
against terrorism, even criminality. Pag matatap tayo, magagamit din natin itong helicopter. Sir, yung mga piloto, siyempre, bago yung features nitong so-called utility helicopters, ilan na po yung na-train natin ng mga piloto natin na gagamit itong so-called combat utility helicopters? Well, initially, 10 yung pinadala natin sa Poland to train on the Sokols. They have been there for 2 months. So, itong mga pinadala natin, of course, are the high timers kung tawagin sa Air Force, meaning marami na silang flying times sa unit, no? So, ganun. Tess, Telma, baka katanungan kayo kay Colonel Ocal. Yes, thank you very much, kasamang Alvin. Good morning, Colonel. Good morning po sa inyo. Yes, this is Thelma Dumpit Murillo. Opo, ma'am. Ano-ano pa po ba ang kailangan bukod dito sa helicopter na bagong bili ng Air Force para lumakas pa lalo ang ating sandatang lakas? Well, actually, ang senior leadership natin, under the guidance of our President, and of course, the Honorable Secretary Voltaire Gasmin, siyang nag-head niyan with the major service chiefs, marami na silang na-identify na capability. Sa Air Force, we're coming with the long-range patrol aircraft. We have the light lift aircraft that will complement our C-130s. And radars, air defense radars. Now, these are equipments and capabilities that are already in the pipeline. Na-approve na po ito. It will go through the process of acquisition in the next few years. Ay, that's great news kasi hindi na natin maririnig siguro yung sinasabi ng iba, no? Ang ating Air Force puro air, wala namang force. Actually, ang joke ko nga dyan parate, kanino pong Air Force yun sa Philippines? Therefore, sa atin yun, sa inyo yun. So, having ownership of our Air Force will be more prouder. Yes, that's right. Hindi nyo na itatanong, ako po isang reservist sa Air Force. Yes, ma'am. I'm quite aware of that. Oh, really? Yep. Okay. Well, we hope that you will also strengthen your recruitment of reservists kasi marami pong expertise na magagamit ninyo magmula sa private sector. Yes, ma'am. Actually, there is a study by Major Estrada, si Jude, about the cross-competence of reservists and regular forces. So, I think if that will gain ground, that will be a good news for all reservists because what we need is we recognize the importance of the reserves, especially in the talent pool, ma'am. So, that's right. I hope that this would gain ground and eventually we will see a lot of our reserves integrated on a regular basis as far as training is concerned. Tess, Okay. may tanong ka? Colonel Ocal, good morning. Si Tess Ramirez po ito, sir. Yes, good morning Opo. po. Isa lang po yung question ko. Bibigyan po ba ng pagkakataon mamaya, sir, yung mga nasa media na makaangkas sa bagong helicopter na yan? Yes. Wow! Swerte ni Pinayagan po Alvin. actually, no less than our commanding general, si Major General Lauro Catalino G. de la Cruz, gave instructions that the best way for the Filipino people through the media to know that we have a capability is to let them ride. Okay. By the way, is that brand new or is that used? Ma'am, this is Sorry? brand new. Oh, brand Okay, new. brand Okay. new. Great. Okay, Colonel Ocal, maraming salamat po At si Alvin Balsar, Ben. Ben. Iangkas mo na lang kami ni Ma'am Telma mamaya. Ako, maganda. Ihabol ko na lang, Colonel Ocal, ito'y 4 muna. Pero may darating pang 4. So, all in all, meron tayong bagong 8 helicopters. Ilan po doon sa 8 yung ating itatalaga doon sa may gawin ng Mindanao? At this point, nagbibuild up pa tayo ng capacity natin to, that means we're training our pilots and doctrinally, inaayos pa natin ang employment niya. But definitely, a good number of them will see action there in either in combat or in other utility purposes in down south. Actually, across the country, we will space this out.
Sige po, maraming salamat po si Colonel Miguel Hocola, tagapagsalita ng Philippine Air Force. At ilang minuto mula ngayon ay ita-turn over na dito sa Philippine Air Force itong 4 na Sokol Combat Utility Helicopters. Ang iniintay na lamang itong si Department of National Defense Secretary Volker Gasmin na siyang personal at formal na tatanggap dito sa 4 na bagong utility helicopters para sa Philippine Air Force. Wala pa rin dito sa gawi ng Clark, Pampanga. Kasama si Larry Noda, ito ang Bayan Patrol number 7, Alvin Baltasar para sa PBS News. Radyo ng Bayan, konektado ka. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Bayan Patrol Report. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. TNT, eksplosibo, eksplosibo, eksplosibo. Okay, balik po tayo sa ating programang TNT. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo, at kasama ko pa rin ang aking partner. Tess Ramirez. Yes, Tess. Ang ating unang makakapanayam may kaugnayan sa pagkain at pag-ibig. Wow. Maganda pagsabayin niya na. Kasi yung mga Oo. inspired daw, ni Selma, ginaganahan kumain. Talaga? Kaya tumataba sila. Okay. Siya ang Pangulo o Presidente ng PhilFoodX. Tanungin natin sa kanya, ano ba itong PhilFoodX? At ano-ano ang kanilang mga programa para sa ating mga taong bayan? At ano ba ang kanilang wish list? Kasi recently may lumabas na marami pang kailangan gawin sa ating sektor para ito ay pagganahin o palaganapin. Oo. So itanong natin sa ating panauhin si Mr. Roberto, Mr. Loves Amores. Good morning po, Bobby Amores. Yeah, good morning po. Thelma. Hello? Yeah, good morning, Miss Thelma. Yes, opo. Welcome to the program. You're live. Yes, magandang umaga sa tagapakinig at sa lahat ng mga agri-entrepreneur. Ayun. Anyway, sinusundan ko yung tinatanong mo kanina Oo. about ano mga ang pangangailangan natin sa pagunlad nitong ating agri-exports. O, teka muna bago ka umatake. Hindi ako Alam, umatake. kilala na kita eh. Hindi. Huwag ka muna umatake. Paliwanag mo muna. Ano yung PhilFoodX? Okay, PhilFoodX is the Philippine Food Processors and Exporters Organization. Ito ay natatag noong 1986. Okay. Ito ay organisasyon ng mga small, medium, at saka konting large food processors and exporters na may layunin na makapag-organisa ng tamang pamamaraan sa pamamalakad ng pagkain. Okay. From raw material production, from backward to forward integration. Ibig sabihin, mula sa paghahanda ng raw material ingredients ng agriculture at other products and to the integration, manufacturing, and also promotion at saka marketing, Correct. both sa domestic at saka sa export market. So, ibig sabihin yan, mula sa pagtatanim ng raw material hanggang sa pagproseso, hanggang sa pagbebenta sa ating mga merkado. Yes. Yan. Okay, napakalaking responsibilidad niyan. Ilan pala ang miyembro ng ating PhilFoodX, Mr. Ang Amores? member ng PhilFoodX ay mga 278 sa ngayon. Oo, 278 na. Nag-umpisa kayo sa iilan lang. Nag-umpisa tong PhilFoodX noon sa, I think, kung natatandaan ko, pitong mga kumpanya Talaga? in 1986. Oo. Siyempre, yung mga founder ang nagsimula. Oo. Katulad And mo. then, unti-unting nag-recruit ng mga members sa mga different sectors ng That's right. food industry. Oh, alam mo, partner Tess, ang tiyaga nitong si Bobby na
he has the passion for the Ah. industry. Kaya naman, ano yan eh, pag tinatanong mo, talagang meron siyang handang dekahon na sagot kung anong gusto niyang vision, yung gusto niyang makita para Talagang sa planado. industriya. Oo. Para mabisang maimplementa. Pero siguro yung ilan sa mga listeners natin, Ms. Telma at Mr. Amores, ay aware po sila or familiar dito sa Philippine Food Expo. Yearly po bang ginagawa ito sa bansa po natin? Ano po? Ito pong Philippine Food Expo, taunan Yes. po bang isinasagawa dito? Taunan. Yung 11th is ika-11. Okay. So, 11 taon na yun. So, taon-taon ginaganap yun. Actually, yung Philippine Food Expo, ito ay aming contribution para sa pagde-develop ng mga small at saka medium enterprises sa food industry. Pagtulong sa kanilang pagpopromote ng kanilang mga produkto at parang stepping ground nila para makapagsulong sila ng kanilang produkto sa domestic patungo sa export market. At this year natapos na, no? Nitong nagdaang buwan lang ng February, itong Philippine Food Expo. Kumusta po yung naging resulta? 26. Ano po? Kumusta po yung resulta noon? Ilan na na-inventa ninyo, Bobby? Hindi, wala pa. Yung statistics namin ginagather pa. Pero ang dumating po sa aming bisita, 25,000 something in the last 4 days. Out of which may mga 70 foreign buyers. Okay. 70 foreign buyers Oo. na... Ano ba ang, sino ba ang mga ano natin ngayon, main markets for food? Ang main market natin for food, of course, number 1 pa rin is the United States, no? Oo. Out of the 3 billion agri-food exports ng Yeah. Pilipinas noong 2011, ang pinakamalaking market pa rin is the United States, followed by Europe, then Japan, then parts of Asia and the Middle East. But number 1, pinakamalaki Amerika pa rin. Pinakamalaki ang? United States. US. Okay. Ito si Mr. Amores, exporter din ito at bukod sa processor, alam mo ba, Tess? Ang kanyang company, Hylas, di ba? Yes, ma'am. Oo. Mangoes ang main export product niya. Wow. Oo. Kamusta Mabiling naman yung mabili ating yan. exports of mangoes? Okay, sa pagdating sa ngayon, ang mangga for the last, I have also made this pronouncement and also the Department of Agriculture and the DTI knows about this. Ang mangga nating production ng mangga natin nag-decline ito for the last 5 years. Oh, Nag-decline nag-decline. ito because of many factors including climate change. Oo. Ngayon, itong decline na to ay malaking tama sa industriya ng mangga kasi tumaas ang cost nito, bumaba ang supply. Although ang demand ng mangga sa process section ng mangga tumataas. Yung press bumababa kasi nagkakaroon ng problema sa kalidad at saka sa image ng prutas mismo sa shelf life. Pero itong mangga, tuloy-tuloy ang demand dyan dun sa process. Ang tinasabi kong mga processed mango katulad ng dried mango, frozen mango, Mango puree. Itong mga parte ng produkto ng manggang ito, ng Philippine mango, tuloy-tuloy ang demand dito. Ang problema naman, reverse naman yung demand versus the production ng raw material. Katulad ngayon, itong 2012, imagine it is at the peak of summer, wala tayong raw material ng mangga. Ah, really? Walang raw material ng mangga. Bakit? Nasira kasi ng klima yung ating mga bulaklak at saka mga November at saka December. Nakita niyo naman yung last quarter ng nasira ang mangga. Ngayon madaming factors ang nag-brought about ng decline itong mangga bukod pa sa climate change. Yung pagme-maintain na ng puno ng ating magsasaka at ating mga producer at yung also may konting siyempre may kakulangan din sa ating pamahalaan yung pagtunghay dito sa suliranin na to. Oo. So dalawang bagay yun kasi Eto na. Hindi. Pero sa palagay niyo po, sir, makakabawi pa kaya tayo? Maatak sa ating gobyerno dito. Oo. Sinasabi ko lang ito ang nangyayari. Oo. So, kaya nga, we have sounded of the Department of Agriculture na, siyempre,
kailangan itong ating mga may kahirapan din ng Department of Agriculture dahil sa devolution ng agency, no? Oo. Kasi ang Department of Agriculture may national yan, pero sa regional po, Oo. mga regional na lang nila nagpa-function. Kaya lang devolve ito because of the Municipal Agriculture Office. Oh, ano yung It's matagal mo under nang the LGU. Bobby, ano yung matagal mo nang idinadaing na hindi natutugunan? Hindi, siyempre yung tamang information dissemination doon sa kanayunan na nagpo-produce ng mangga, yung tamang pamamaraan. Siyempre ang puno ng mangga parang ina rin yan na pagkapanganak dapat mine-maintain, di ba? Oo. Ay, parang babae. Parang babae. Inaalagaan. Parang inahin, di ba? Nga, siyempre, ang puno ng mangga, pagka-harvest mo, ang ginagawa kasi ng mga farmer, pagka-harvest ng puno, ina-abandon na yung puno, babalikan na lang, i-sprayan na lang at the time na during the period ng pag-spray. Kasi hindi nila natugunan na ang puno ng mangga, pagka-harvest mo, dapat mag-fertilize ka, then i-prune mo yung puno mo. So yun ang kulang. Ang napakalaking impact nun sa production ng mangga. Oo. Para ma-optimize yung kasi pag pinuprune mo yun, so siyempre, yung nutrition nun, tuloy-tuloy kasi pag pinrune mo, naputol mo yung mga sanga at saka mga dahon na hindi naman kailangan, yung proseso ng pagde-develop niya ng kanyang tamang nutrition na may maintain plus yung fertilizer mo. Oo. Yung pang PhilFoodX, wala ba silang mga programs na ganyan to help the farmers? Yung parang intervention? Ang PhilFoodX, siyempre, information yun. Yung dissemination. Continuous naman, katulad itong mga programang meron ka na tinawagan niyo ako at tinatanong niyo sa akin. Kung nakakarating to sa mga nakikinig sa atin, maintindihan nila itong dating pamamaraan na sinasabi ko na. At sa mga ibang mga forum na nakapagsasalita tayo at yung ating mga ibang kasama natin sa industriya, itong sinasabi natin. Siyempre, kakulangan din sa follow-up ito . Okay. So gusto niyo pong dagdagan pa? Gawing puspusan. So ano pa yung wish list? Para marami Hindi, well, of course, ang wish list natin, although, pag nakita nyo sa records, ang agribusiness sector natin nag-increase ng performance siya compared to 2010, 2011, 24.7% ata yung increase ng sales, ng export sales. Pero hindi yun ang magsasabing na umunlad talaga ang agrikultura. Ang umunlad ang agrikultura, pag kinumpara mo tayo dun sa ating ASEAN neighbors, katulad ng Thailand, which is 8 times our agri-export. Wow. Indonesia is 7 times, Vietnam is 3 times. Ibig sabihin, ang pagkukumpara ng pag-unlad ng ating agrikultura, yung ating pag-benchmark sa ating mga ASEAN neighbors. Well, we should, hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung semiconductor o yung electronic sector natin bumaba ng more than 20% last quarter ng 2011 at hindi ito makababangon until second or third quarter. So anong kasagutan dito? Well, agri-exports. In terms of value added, of course, agri-exports ang nakapagbibigay ng mas mataas na value added kumpara sa electronics. Hindi ko naman sa pinupulaan ng electronics, although electronics accounts to 60% of our exports. But, in terms of value added, baliktad. Mas maraming nabibigyan ng... natin is more than 60% ang value added versus less than 30% dun sa... Pagdating sa trabaho, mas marami ba ang agri-exports? Madami. Mas Madami kasing ma-generate ang na trabaho ang agri-exports from its intermediate state up to its final product Madami siyang activity na makakapag-generate ng economic activity. Mga 60% Yeah, and that's what we want, no? To generate jobs. Incidentally, ano bang, kunyari gusto nating makatulong sa ating mga kababayan, yung mga nakikinig sa atin ngayon, meron silang gustong inegosyo, paano sila maaaring makipag-ugnayan sa PhilFoodX?
Well, meron naman kaming website, no, yung sa philfoodex@yahoo.com. Madali pong makipag-ugnayan sa PhilFoodex kasi we have different sectors. We have clusters eh. Okay. Meron kami mga clusters from, katulad niyan, may nabuo kaming cluster na tinatawag yung Calamansi cluster, which is the citrus, no? Calamansi is unique to Philippine agriculture. Really? So itong cluster na to, ito ay nabuo na, ito ay magpo-promote na sa buong mundo Okay. ng produktong calamansi, which is a very unique citrus product. So we have established clusters para matunghayan yung pangangailangan ng kanya-kanyang industry. We have condiment cluster, we have okra cluster. Di ba? Nag-export din tayo ng okra sa ibang bayan, katulad ng bansang Hapon. We are competing directly with Thailand sa bansang Hapon, and we are performing well as far as fresh okra is concerned. Wow. Okay, so napakarami palang pwedeng pasukan na negosyo dyan, ano? Marami, importante lang yung effective partnership. Yung tawag namin, ang PPP sa amin, sa agri-export, effective partnership ng equity ng gobyerno sa equity ng pribadong sektor. Sinasabi kong mga pangangailangan, mga infrastruktura, at saka yung mga sinasabing pangangailangan na naiko-contribute ng agriculture, yun ang equity ng agriculture. Equity ng trade, DTI, SITEM, is promotion. Ang Okay. equity ng private sector, ay production. Yes. So, tatlo, di ba? O, yun po. Okay. Wala naman tayong kailangan atakihin eh. Maliwanag naman. Joke lang Alam naman ng yun. ating nakikinig yan eh. Okay, opo, at sana lalo pang dumamay yung nagpa-participate sa PhilFoodex every year, no? Yes. 2010, we had 276. In 2011, we had 326 booths. Ngayon, mas magiging malaki yan in our 12th edition sa 2013. So, increasing talaga. Good luck po. Lalaki kasi yan kasi yung component ng partnership with the other agencies, lalo na yung naimbita kasi namin yung Foreign Trade Service Corps during the last exhibit. So nakita nila yung pangangailangan na makatulong sa promotion. Okay. Opo, okay. So kung meron po kayong nais pang ipahatid na mga impormasyon, wag po kayong mag-atubili na tumawag po dito sa aming programa, Yes. Mr. Amores. Anytime. Hanggang sa Maraming susunod salamat po. sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Okay, Wala pong thank you anuman. very much. Salamat po. Alright, narinig po ninyo mga kaibigan ang President ng PhilFoodex, si Mr. Roberto Amores. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo, Explosivo, Explosivo. Tuloy-tuloy ho tayo, alas 8:42 ang ating oras. Papakinggan nyo ang programang TNT dito sa Radyo ng Bayan 738 kHz at sa aming kapatid na himpilan ang DWBR-FM 104.3 MHz. Yun ang business radio. Yes. Okay. At kanina narinig natin na partner test. Yung private sector sa pamamagitan ng PhilFoodex, di ba? At si Mr. Amores. Ngayon, pakinggan natin ang
mula naman sa gobyerno, dito sa mga tinuran ni Mr. Bobby Amores, ang tanungin natin para sa kanyang reaksyon si Undersecretary Joel Rodinas for Field Operations ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Yusek Joel Rodinas. Magandang umaga po, Ma'am Tess, Ma'am Telma, at Good morning sa po. lahat pong nakikinig sa programa natin. Opo, live po kayo at maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo. Kanina po na-interview namin si Mr. Bobby Amores ng PhilFoodX. At ang sinasabi nga niya ay may kakulangan ngayon tayo sa mga raw materials pagdating sa agri-exports. May konti tayong problema, most especially dun sa bumabaho kasi ang produksyon natin dun sa mangga, knowing Bobby, no? Mangga, at saka maski nga yung sa coconut natin medyo nag-dip yung volume, although the Affected value yung coconut? of the yung sa coconut was high, no, yung per unit value. Yun ang tinututukan din natin ngayon sa yung sa coconut para we avail of yung magagandang presyo sa international market, especially doon sa mga coconut oil at sa mga desiccated coconut. Oo, naku, nakakalungkot naman yan. So, yung pagbabaho ng supply ng essential raw materials ng food manufacturing at processing, paano po yan nakaka-apekto, sir, o Yusek, sa food exports po natin? Hindi naman, ang totality naman yata, maski nga si Bobby, I think, was quoted dun sa, sa isang pahayagan last March 6, na overall value ng food exports umakyat, no? But ang natin is because there was significant improvement dun sa presyo sa pandaigdigang merkado. Ang natin is tututok tayo dun sa mga strategic at saka yung mga pangmalakihan nating areas, and then in some areas where you have highly distributed production systems, may ayos pa natin na maigi yung hindi lang yung sa production kundi yung logistics system, halimbawa yung sa mangga, yung industriya, yung first half of the year, ang sources nila ng raw material nandito galing sa Luzon. Then yung subsequent part of the year, yung second half, galing din sa south yung sources nila ng raw materials. Merong mga kompanya na they are locating themselves close to the sources nila ng raw materials. Inaayos po ng Department of Agriculture yung may position din natin yung supportive infrastructure and facilities para masuportahan, mailabas kaagad, so to speak, ang produkto, complete with the necessary sanitary and phytosanitary inspection and certification process. Okay, kapag ganitong may decline, Ms. Telma at mga kaibigan, yung mga agencies of the government, nagtutulungan talaga no? Pero sa panig po ng Department of Agriculture, Yusek, ano po yung particular na gagawin po ninyo para tayo ay makabawi-bawi? Ang namin, ang tinitingnan ho natin, essentially, this will have to be a market, determined. Pero ang sa Department of Agriculture naman, sa nakikita ho naman natin, tulungan ho tayo dito sa ensuring that even despite the dip in or the drop in the production, there is still sufficient volumes na pwede nating i-divert into export. Ang labanan dito would be international price at saka yung local price. And then second, yung quality systems. So, yan, tinututukan natin since 3 years or 5 years ago. Nasa Bureau of Plant Industry pa tayo. We stepped up yung mga good agricultural practices para mas maganda ho ang kalidad ng mga produkto natin. Naku, mabutit na banggit nyo yan, Yusek Rodinas, kasi specifically, ang sinabi ni Mr. Amores, yung ating mga farmers, usually pagka-harvest ng mangga, pinapabayaan na lang uli. Tapos babalikan na lang pagka namumulaklak, etc. So, there is no
system or yung bang masasabi mo na talagang pagpa kapal nung bunga na kailangan i-prune yung puno, etc. So, ibig sabihin nun, kulang ng knowledge or technology or what have you? Yes, essentially. But on the other hand, ang ano ko naman, nakikita ko naman natin, nagtutulungan naman yung sektor, hindi lang yung may-ari at saka hindi lang yung caretaker nung manggahan, halimbawa, kundi nakikipagtulungan din yung mga service providers, halimbawa, yung flower inducers, maski rin siya, nagdadala siya ng teknolohiya. At saka ang gobyerno pumapasok din both sa trainings at saka mga technology transfers, all pursuing the concept ng good agricultural practice. Meron po ba tayong pondo dyan? Meron naman po tayong pondo dito for training? Training po, meron po. In fact, ang nga natin is, halimbawa, dito sa mga crops, nandyan ho ang Bureau of Plant Industry, nandito din po ang mga regional offices din natin, ang Agricultural Training Institute, at saka yung ibang mga ng gobyerno, halimbawa yung Bureau of Post-Harvest Research na ngayon, Philippine Mechanization Agency na po. At saka iba pang mga instrumentalities ng gobyerno. Secondly, yung mga supportive systems, like for instance yung traceability methods, ang inaano muna natin is nandito muna tayo sa suporta natin sa ensuring that market access dun sa potential markets natin sa international is secured. Ayos natin yung sanitary and phytosanitary protocols between our country at saka yung sa destination country. Yes. And mailagay natin kung kailangan ng mga testing, etc. Now we are starting itong tinatawag natin na Philippine Traceability for Revitalized Agro-Industrial Competitiveness Enhancement. Kasi increasingly nakikita natin yung mga bansa na nagbabayad o bumibili naman sa medyo mataas na halaga, essential sa kanila yung food safety concerns nila na kung pwede ma-meet natin. And tinutulungan tayo ng iba't ibang bansa para ma-set up din natin yung traceability mechanisms dito sa atin. Pero Yusek, siguro yung hiling ng mga food producers dito sa bansa natin, yung magkaroon sana sila ng direct access, o direct market access po. Sa putong yun, paano ho yung ginagawa ng DA at ano ho yung hakbang na dapat gawin nila ng mga food producers na yan para magkaroon po sila ng access? Ang natin, continued pa rin yung promotion natin sa international markets. In fact, sama-sama nga tayo with DTI and the Department of Foreign Affairs tungkol dito sa mga promotion natin sa international market. At saka dinadala na ho natin, di ba, ang mga private sector doon, and those who cannot afford to participate, at least dinadala natin yung produkto at saka yung company profile sa kanila, where dun sa ibang bansa, we disseminate the information and provide the contacts na pa-facilitate tayo. But on the other hand, dito din ho sa baba, we have invested more than 4 years ago already, trying to put up local facilities in order to improve, especially doon sa post-harvest side, improve the quality of the products. Halimbawa, yung sa mangga and halimbawa dun sa mga banana, we have provided some basic facilities like hot water treatment plants, mga packing plants para dun sa mga maliliit na organisasyon or farmers groups para magkakaroon sila ng mga after talks o after negotiations, trial sample deliveries, yung mga ganon, and then eventually grow from that platform.
Okay, panghuli kong katanungan, Yusek, food security, isa pong malaking problema na kinakaharap natin dahil nga dulot na rin ng climate change. Ano pong paghahanda ang ginagawa ng ating bansa? Marami ho tayong ginagawa ngayon. First and foremost, we need to secure the productive resources or assets natin. Marami nga tayong lupa pero some of them are not transformed into a productive system. So meron tayong mga investments, pinapalaki natin yung investments natin. Fina-front load nga natin ang investments natin doon sa irigasyon, pag-repair ng mga irigasyon, at saka pag-transform ng mga iba't ibang lupa. Nakikipagtulungan po tayo with local government units, even with DPWH. May pinag-usapan po tayo na pwede bang mai-focus natin imbis na yung investments natin sa mga flood control, baka pag-aralan natin baka pwede nating invest na lang, for instance, in small water impounding projects para huwag nang bababa yung sobra-sobrang tubig dun sa kanayunan. So, mga climate change measures din ito. Dun sa technology, may investments tayo dun sa pag-develop ng mga iba't ibang varieties at saka genetic planting materials para mailihis natin sa mga damages at saka yung pagsalubong natin dun sa mga impacts ng climate change. Halimbawa, kung climate change, medyo iba na yung pattern of rainfall. Baka kokonti na lang yung araw na may ulan, pero tindi naman ang bagsak ng ulan. So the impact of that in our cropping systems at saka yung sa crops, mangangailangan tayo ng mga varieties o ng mga binhi o similya na makakapag-withstand ng mga flooding or drought or increased salinity dun sa mga production areas natin. Pero isa sa mga nakikita ho nating most immediate that we can do is kung pwede i-adjust natin yung teknolohiya at yung cropping systems natin na mailihis natin dito sa mga intense or extreme climate events like drought and flooding or typhoons. Pero sa akin po, parang masyadong malaki yung idea na yan. Para sa katulad ko, I'm just a weekend farmer. I like to farm. Paano po ako makakatulong in my own little way para po maibsan itong ating problema sa food security? Ang natin is, well, for one, as a sabihin na natin weekend farmer or ang first na dapat siguro natin makita is how do we use our resources wisely and provide for even our own small requirements, so everybody pwedeng gumamit ng paso, pwedeng gumamit ng bakanting lata or konting plastic, lagyan lang ng konting lupa, pwedeng makapagsimula ng tanim. That way we are adding to the total production. Second is baka pwedeng bawas-bawasan natin yung mga waste natin. Sayang na sayang, halimbawa yung pagkain natin sa basic staple like rice. The average Filipino daw, as per findings ng Food and Nutrition Research Institute, waste as much as 3 spoonfuls of rice a day. Marami rin yun, Oo, isipin mo ilan na tayo, 95 million times 3 spoonfuls. Ay, laki-laki ng na yan, na nasasayang, At saka, that is something where we could consciously already start to control. So that means more and more food will be made available to the same population, so to speak. So the task of food sufficiency can easily be attained by both production and at the same time reasonable or wise consumption. Para po dun sa gustong humiling ng assistance o tulong sa DA kung paano sila magsimula ng isang sustainable farm,
Saan po sila pwede makipag-ugnayan? Opo, maski ho sa mga cities, na-train na ho natin ang karamihan po sa mga local agriculturist nasa pamahalaan, especially yung sa local government units. At saka nagkakaroon na rin ho ng mga initial investments together with the local government units on, number one, having a seed buffer system na pwede ma-access ng mamamayan. Lalapit lang po sila sa local na tanggapan ng agriculture, especially yung sa local government units. Pangalawa, meron na rin hong mga community-based na mga technology demonstration and yung nursery facilities na sinisimulan na hong establish. Pangatlo po, meron hong ongoing na mga training sa bawat bayan-bayan. Makikipag-ugnayan lang po sa lokal na tanggapan ng municipal or city agriculturist para po maisama kayo sa mga batches na mga trainings na ginagawa natin on organic agriculture, on sustainable farming, on utilization ng mga farm and household waste for the purpose of both production and or pest control. Ayan, okay. Makipag-ugnayan sa Department of Agriculture, in other words. Maraming salamat po, Yusek Rodinias. Maraming salamat po. Okay. Sa ulitin po, Yusek. Sige po. Okay, thank you very much. Naku, wala na tayo oras. 9:00 na po ng morning at dito nagwawakas ang edisyong ito ng TNT. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo. Have a nice weekend po sa inyong lahat. Do good, be felt, make a difference. Yes, at sa ngalan ng lahat ng ating mga nakatuwang, ako po si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.